The devil, ang devil po, sa Pilipinas, ang alam natin mga devils, mga demons, ay mga familiar spirits na duwende, tiyanak, white lady. Pinagtanong po sa amin kaibigan namin na tiga Baliwag. Pampanga na, totoo ba yung white lady? Totoo ba yung duwende? They are all evil spirits na familiar lang sa Pilipinas. Na nagkapakita ka, ganitong tsura, ganitong klase. Kaya tawagin yun ay familiar spirits. Pero they are all evil spirits. The 1/3 part ng angelic ng mga angels ay naging demonic. Kaya we have 2/3, marami tayong kakampi. Sabi mo sa anghel sa tabi mo, kakampi kita. Sabi mo sa anghel sa katabi mo, Kakampi kita. hindi yung human angel, talaga angel. Nandiyan po yung angels. Marami po angels dito. Amen. There's so many angels. Kasi everything begins with a belief. Amen ho ba? Amen. Kaya po, uli, ituturo po natin para hindi po tayo lumayo is about the word calling. And from the root word call, we have 186 times. The word calling, we have 4 plus 19 is 23. The word called ay 596. Ang sabi ng Biblia, preach the words. Preach the words of God. Kaya po, tayo po ay walang balance pag ang ipinretch mo natin dito is about politics, about medical, kailangan naman yan. Lalo na yung naglo-low carb dyan. About nutrition, about works. Pag hindi po yan balance, may problema po tayo. Kasi sabi ng Biblia, preach the word. Amen. Okay, the word na hawak natin, the Bible, we have 66 books. I am informing the new ones. Kaya po sinasabi ito, hindi para sa old, kundi para sa new. Kaya po binabanggit ko, combination po ito ng elementary, high school, and college. Kasi we have no time para meron another day for us to study. Kasi nga ayaw namin maabala po kayo sa paghahanap buhay. Pero tanong ko lang po, sa paghahanap buhay ba ninyo, marami na kayo nahipon? Hallelujah. Marami na ba? Kasi minsan lang tayo mag-meet. Meron na lang yung kabataan. Pero tayo, minsan lang. Minsan sa linggo. At lahat ng oras ay para sa inyo at para sa pamilya. Ang tanong, meron na ba kayong bilyon sa buhay? Meron na ba? Amen. Hallelujah. Well, yan. Sabi niyo, meron na. Marami na. Amen. Parating na. Amen? Parating na. Amen? Amen. And that is because faith is like that. Never been touched. Never been seen. Amen. Ang faith, hindi mo pa nahahawakan. Amen. But you believe. Amen ho ba? Amen. Ang tawag sa mundo is you must be a positive thinker. Amen. Kasi nang tawag sa mundo. At tayo naman po ay faithful. Naniniwala po tayo sa mga bagay na magaganda na mangyayari sa atin. Amen. Kaya yung iba ay inaantok sa service kasi ang gusto nila kagad mahawakan. Gusto nila kagad masalat. Di ba? Kahit nga yung nililigawan mo, hindi mo masalat-salat yung kamay Pagbago, hindi ba? Kaya po, alam, open po tayo sa mga bagay nito. Hindi ba si Tintin? Pero si Tintin. Hindi ko makita sa medyo malayo, hindi ko makita Wala yata, ano? May nakilit sa salamin Okay. The title is about the calling. Sabihin mo natin, calling. Calling. Sabihin ninyo, kuliling. Kuliling. Dalawang bagay sabi ni Brother Alice, ikaw may sabi, ano bang aking kuliling? Tama. May tama. May tama. Okay. The word calling call, ay ano yan, very much biblical. Amen.
Kaya po, hindi tayo basta naging Christian. Kailangan po tayo, pinag-aralan po natin ang pagiging Kristiyano. Tayo po kasi biktima ng sunod-sunuran, subo ng subo. Hindi ba nga sabi nung kanta ni Yoyoy nung dumating si Magellan, ipinasok ang Catholicism. Okay, hindi po tayo nang babatikos, wasak po sa Catholicism. Kaya ngayon, maraming naging Catholic sa Pilipinas. Ngayon po ay nangyari, hindi po tayo babasa ng Bible nung araw, yung aking mga magulang hindi nagbabasa ng Bible. Kaya nangyari ay kung ano yung nakatandaan, sinusunod. Pero tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia about the word calling. Kasi ang Panginoon tumatawag. At sabi ng Biblia, tinawag ka ng Panginoon dahil sa mabuting balita. Amen. Opo, maraming dahilan. Meron bang tinawag dahil sa problema, tinawag dahil sa nadinig niya ang tawag ng Panginoon, ang salita ng Panginoon. Maraming tinawag dahil nga naghahanap sila sa Diyos. They are looking for God. Iba-iba ang dating dahilan kung bakit kayo nakakilala sa ating Panginoon. Pero ang mahalaga ay tinawag ka. Sabihin nga mo nga, tinawag ako ng Panginoon. Tinawag ako ng Panginoon. Hindi masaya, hindi tinawag. Amen ho ba? Amen. Kasi kahit na yung cellphone mo, pag wala tumatawag sa'yo, buti pa itapon mo na lang. Amen. Kasi wala tumatawag eh. Kaya kung wala tumatawag, samantalahin na lang ninyo na gamitin para mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen. Kasi ang mga tunay na Kristiyano hindi bobo. Kasi sabi ng Biblia, huwag kayong maging ignorante. Romans 12:1 ba yun? Be not ignorant. Okay, kaya mapakahalaga po ng oras na ito. 45 minutes, 30 minutes, napakahalaga. Kaya po sa atin, mahaba po mas mahaba po ang word kaysa praise and worship. Because we know the importance of the word. Alam niyo bang maraming noble, tawag sa noble? Mga taong iba klase. Maraming tinawag na intelligent sa mundong ito, pero ang tinawag niya ay mga pangkaraniwan. Pangkaraniwan. Kasi mga taong tumanggap ng tunay sa aral at sa salita ng ating Panginoon. Lagyan po natin ng text. Sabi sa 2 Timothy 1:9, okay, the word is calling. We have 9:23 about the word calling. Sabi rito, who had saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Sabi ni Dr. Miles Monroe, ang problema po, ang tunay, hindi yung ang mahirap sa pera. Ang tunay ay mga taong may purpose, merong objective sa pamumuhay. Huwag niyong iwawala the reason of your existence. Anong dahilan ba't kayo nag-exist? Okay, the Bible is very true, very straight. Love God and love your neighbors as yourself. Doon lalaro po yun. Yun po yung purpose natin. So, ibigin ang Panginoon at ibigin ang sarili. Okay, huwag mo ipuwera yung sarili mo. Ibigin mo yung sarili mo at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dalawang two major laws. Okay, huwag kayong doon, mawawala doon sa dalawang bagay na yun. Kaya yung purpose of your existence ay para mahalin ng Panginoon at mahalin ng kapwa. Okay, yung kapwa sino? Sino yung neighbors mo? Sabi ng lawyer, my neighbors. Ang neighbors ay sino? Hindi nakamalapit sa'yo. Asawa mo, anak mo, lolo, lola, relatives, kilala, kaibigan. That they are your neighbors. Amen. Yun po ang katotohanan ng buhay na ito. Tingnan po, tumakbo po tayo sandali. It is a very holy calling. Tinawag kayo ng Panginoon. Sabi nga ng Norma, ako ay kasama niyo, kasunod niyo noon pa.
Ako ay Amen. nasa likod nyo noon pa. Amen. Nung maborn again yung kanyang anak, ang inang Norma ay nahando na sa likod ng kanyang anak. Amen. Ganun yung pagkatawag. Matagal na. Yes. Okay. Kaya it is a holy calling. Banal na pagkatawag. Ngayon po ay kuminsan nababaliwala dahil sa mga needs. Remember, there is an enemy. Ang ating kaaway talaga ang Diablo, the old dragon, the serpent. Siya talaga yung isa po yan si Satan, the old dragon, the serpent. Isa po yan si Satan. And also our flesh. Yun yung two major enemies na meron po tayo. Why flesh? Because we are born sinful. Amen. Kaya kalaban agad natin yung desires ng ating flesh. Kaya po ito yung problema ano po. Kaya po marami hindi na po born again, hindi nila naiintindihan ito. Bakit flesh? Ito yung pangangailangan ko. Bakit may Satan ba? Hindi ko naman nakita. Kaya two majors enemy. Isa yung Diablo at yung sarili mo yung flesh. Amen. Kaya hindi po biro-biro. Hindi po dapat tayong maging absentist. Kasi lalo na yung flesh, hindi mo alam that you are in sin sapagkat yun yung gusto mo. At yung gusto mo, wala makakapigil. Kaya yun yung you are in the flesh. Amen. When you say in the flesh, this is against the will of God. It is against the words of God. Amen. Amen o ba? Okay, madali ba maging minister of the gospel? Hindi po madali. Sapagkat ang kalaban mo rito, hindi mo nakakita ang isa pa, yung mga bagay, ang gusto ng tao, yung gusto nila. At ang nilalabanan mo dito, yung paniniwala nila sa palagay nila'y tama. Mabigat po yun. Tama kayo, tama ako, sino tama? Kaya po hindi madali. Kaya lang, you have to gamble. You have to gamble. Isusugal mo talaga. Yung buong katauhan mo, buong pagkatao mo, buong tinatangkilik mo for this gospel. Amen. Hindi po siya ganun kadali. Kaya po, it is a war. It is a war. Yung sabi ng Panginoon niya, di ba? Sa Genesis, di ba kalaban ng ahas kagad si Adan? Di ba? Tama ba yan? Amen. Agad kalaban ni Adan at ni Eva, yung ahas na tumukso sa kanya. Amen. Kaya ang ahas, under curse. Under curse ang snake. Dahil yung tumukso kay Adan at kay Eva. Okay, kaya paminsan, we are not interested because of the flesh. Amen. At iba-iba, hindi natin pinaniwalaan yung devil. Walang devil, walang demon. Kasi, this is what I like, I will do this, no matter what. Kaya wala siyang, meron siya sariling standard. Kaya matapang lang po ang nagpapastor ng totohanan. Matapang lang po talaga ng totohanan. Kasi dalawang major enemies agad ang meron ka. Amen. Pero andun po yung andun po yung reward Andun po yung reward. Na alam mo ang ginagawa mo, alam mo ang kalaban mo, alam mo ang pagkatawag sa iyo. Ayan, this is a very high calling and a holy calling. Amen. Amen. And we are in a very high position. Napakataas po yung position natin bilang Kristiyano. Kasi inuutusan natin ng demonyo. Amen. Inuutosan natin even the weather. Inuutosan din pa rin natin ang mga nangyayaring calamity sa mundong ito. Amen. God has given us a very high authority na hindi natin ginagamit. Kasi we are not informed, we are ignorant of these devices na pinuturo sa atin ng Panginoon. We are after the standards of others. Sino yung others? Yung exposure mo. Kung saan ka unang natuto, kung sino yung in-idolize,
Yun yung problema. Kaya meron ang pinaka-idol na dapat meron po tayo ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Because sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya kailangan very personal yung pagkakilala sa Panginoon. Huwag niyo baliwalain ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Amen? Amen. You are so important. Higit tayo sa mga noble man. Sipin po ninyo. Amen. Higit tayo dun sa mga taong, ano ba pagka-translate? Pakitingnan mo nga yung noble. Please type the word noble. Lalabas po yan kung ano sa Tagalog na noble sa New Testament. Okay. The importance of today, talking of success. Be successful in your own calling. Tinawag ka para maghanap buhay, yumaman ka, maging bilyonaryo ka. Amen. Tinawag ka para maging seaman, maging kapitan ka ng barko. Tama ba yun, sister? Ha? Tinawag kang maging politiko, maging matino kang politiko. Amen. We have different callings, kaya huwag niyo pong babaliwalain. Sa palagay niyo, who discover his own callings? Ano sa palagay mo ang tawag sa inyo ng Panginoon? In this world, we have different anointings, we have different calling, we have different position in life. Meron ba? Kasi kailangan mo una ma-discover mo muna. You must discover. And then ito ay tumataas at tumataas at tumataas. Kaya nga parang teacher nagkakaroon ng masteral. Brother Alex, ano ba pagkatawag sa inyong Panginoon? Maging negosyante, maging preacher of the word, ano pagkatawag sa inyong Panginoon? Evangelism po. Maging evangelist. You know, to share Amen. the salvation ng ating Panginoon. Amen. That is your desire. That is yung pagkatawag sa inyong Panginoon. Amen. Kaya do your part. It is a very high calling. It is a very high calling sapagkat maraming taong matitino na hindi tinawag sa ganyan. Okay, sino may calling dyan? Ano pagkatawag sa iyo? Pastor, ano pagkatawag sa iyo ni Lord? Mali. Brother Alvin, unahin siya. Brother Alvin, ano pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Bukod sa pagiging mabuting asawa, pagiging gwapo, guwapito, ano pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Sabi kayo. Ayan. This number one is discover. Kasi wala kang i-enhance. Wala kang ipapractice. Wala kang ipagpupursige kung hindi mo alam kung ano ang iyong role sa mundong ibabaw. Amen. Sige, sino gusto sumali? Hindi na ako tuturo at sayang oras. Si Kent ay a musician. Iyon sila ngayon. At saka yung kanyang kapatid. Sino pa yung meron? Eli, ano pagkatawag sa ni Lord sa edad mong yan? O, sali. Sister Lisa, ano pagkatawag sa ni Lord? Ha? Homemaker? Hindi, to be a singer, di ba? Yes. Like carpenters. Like Karen. Like Karen carpenters. Amen. Sino pa ang mga kumanta ni Sister Lisa? Marami. Ayan. Kaya, know your calling. May bumubusina. Inang Norma, anong pagkatawag sa ni Lord? Lagi mo nanalangin. Prayer warrior. Yes. Intercessor. Ang tawag doon. Okay, Brother Charlie, ano pagkatawag sa ni Lord? Pastor Charlie. Amen. Exhorter. Yes. As of now, yun naman ang papel mo rito. Amen. Okay, Sister Miel. Sister Miel, Kumaring Yes. Miel, ano ang pagkatawag sa ni Lord? Ay, pag hindi, kalabitin mo yung gwapo mong asawa. Kung ano pagkatawag sa kanya. Amen. Ayan. Actually, that is the first step. Ano? Doon ka kasi gagamitin ni Lord. Amen. Yung aking manugang, Hana, ano pagkatawag sa ni Lord? The Lord was very clear when He called me to teach His word and to minister. To Yes. teach the word and to minister. Amen. Ay, yung katabing pinakagawa ko sa buong mundo. Sing. Ron. The same. Saka sa music.
Rider ka. sa music at sa Bago. multi-talented. Okay. Yung celebrant natin, birthday celebrant si Precious. Ano pagkatawag sa ni Lord? Kita. Gusto mo bang yung model? Muse? Muse sa NBA? Hindi sa PBA lang, sa NBA. Amen. Okay, please define, redefine, and discover your calling. Kasi itong gagamitin ni Lord, kasi you must be very useful in the ministry. Kung to support the ministry, that's a very high calling. Amen. Kasi para na rin kayo nangangaral, kaya kami nakakakilos, nakakapag-operate because of your financial support. Amen. Amen. Sabi ko nga, after the anointing is finances. Hindi tayo tatakbo na walang finances. Amen. Si Pastor Abani is supporter talaga yan eh. Yes. And also good singer. He's a very good singer. Amen. Ito mas develop. At ngayon ay papunta sa modeling kasi tuwa kayo. Alam pa natin sa mga amen. Very good. Hindi ko na nakikita kasi nung makita ko nakupo na eh. Kaya pala po. Yes, discover the number one yon. And then, doon ka na paggamit kay Lord, doon ka anointed. May kukwento ko sa iyo, mamaya napakahalaga. Sobrang halaga. Okay, think of today. Maganda po ito, makinig po kayo. This is very intelligent na statements to. Success is determined by what you do today. Success is not somewhere over the rainbow. Success doesn't happen someday, somewhere, somehow, sometime. Don't think distance, think near. Your success is determined by your daily agenda. If I can spend one day with you, I may know how the time conscious you are, what kind of attitude you have, and action versus your intention. Sa madaling sabi, today, one day, ay napakalaga. Kung ano yung pagkatawag sa'yo, kung gusto mo ma-reach yung success, kung gusto mo yung isang bagay na pinaka sa'yo, contribute na ang gagawin mo, siya yung pangarap. Kasi hindi pwedeng may contrast. May gusto ka, pero iba yung ginagawa mo. May problema rin. Wala kang mararating doon. Kasi kung meron kang gusto, yung pinakagusto mo, ang gagawin mo, para doon sa pinakagusto mo, in line. Kailangan kasi may mastery. Amen. Naintindihan ba ninyo? Kaya pagtutihin ninyo, doon kayo, kahit na paano gawin, yung trabaho, hindi nagiging trabaho, kundi enjoyable, na-enjoy ka. Hindi siya work actually. Kaya nang hiling mo, hindi siya work. That is actually, mahal, gusto mo yan. Masaya ka doon sa ginagawa mo. You will not consider that work. Naintindihan mo ba? Kaya, find yourself, discover. Ito yung gustong-gusto ko, na kahit anong ayaw ng asawa ko, gagawin ko pa dito. Yes. Naintindihan niyo ba? Para meron kayong brand. Ito ako. Ito yung pwede ko mangyari sa akin. You have that quality ng brand na meron ka. Hindi pwede kung ano-ano. Maraming tao kung ano-ano pinagagawa, hindi ko alam kung saan ilalagay. Yung delikado rin po yung Mr. Know-It-All. Maselan po siya masyado. Okay. Ulitin ko po, I may know how time conscious you are, what kind of attitude you have, and action versus your intention. Consider today, it's today, in the rain. Okay, yung gagawin mo, hindi siya lahat madali. Hindi siya lahat madali, talaga may sacrifices, pero may rewards. Kasi naintindihan mo yung pagkatawag sa ng Panginoon. If you are called to support, please support. The best support that you can support, prayer warrior, Sinora, just pray for us. Kung hindi ka tinawag para mag-speak, hindi ka tinawag para mag-song lead, hindi ka tinawag para sumayaw,
Just support. Just pray. Pray hard. Amen. Okay, pero kung wala kang ginagawa, paano? Amen ho ba? Amen. Alam niyo ba, yung pagsasayaw ay napakainam po kung talagang hilig mo. Ang laki po na binabayad sa mahusay sumayaw. At saka yung mahusay sumayaw talagang kakaibahangaan mo talaga sila. Yung asawa ni, sino yung mayor ng ano yun? Mayor ng sa Leyte. Yung artista, ang asawa niya napakagaling sumayaw. Si Lucy. Lucy. Sobrang galing sumayaw ng babae bukod sa pagiging artista, napakagaling sumayaw. Okay, pupunta ako sa aking screenshot. Para tayo hindi magtagal. Okay, let's go to my screenshot. Pili lang po ako. Sabi sa 11:29, napag-usapan na po namin ito. For the gifts and calling of God are without repentance. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago na tawagin ka, ikaw lang yung nagbago kasi may nasa loob mo problema, meron ka hindi maintindihan, nagbago ka. Pero the calling and the gifting of God ay hindi nagbabago. You are still called. Tinawag ka pa rin ng ating Panginoon. Amen. Okay, sinabi ko kanina, 1 Corinthians 1:26. For you see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Sa Tagalog, pakibasa, Brother Kent, alikan dito sa harapan. Pakibasa sa Tagalog na may hawak na ng mic. Okay, sa 1 Corinthians 7:20, let every man abide in the same calling wherein he was called. Abide in the same calling. Hindi pwedeng pa-iba-iba. Focus. 1 Corinthians 1:26, Brad, please. Okay, sa Ephesians 1:8, bago makita niya yung, nakita mo na, iho, pakibasa mo. 1 Corinthians 1 verse 26, sapagkat mas na ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi maraming mahal na tao ang mga tinawag. Okay, hindi maraming mahal na tao. Minsan mahal, popular, maybe, mayaman, maginoo, kinikilala sa kahit saan lugar, di ba? Pero tayo ay unknown, no? Faceless. Pero tinawag tayo ng Panginoon. Kaya ang pagkatawag ng Panginoon hindi nawawala. Amen. Kaya sabihin nga po natin, tinawag ako ng Panginoon. Tinawag ko ng Panginoon. Okay. So sabihin mo, hindi ka nakatapos, hindi ka ganun katalino, pero sabi rin ng Biblia, not many wise men after the flesh, not many mighty, ano sa Tagalog yun? Hindi ang maraming may kapangyarihan. Kasi we are always comparing, we are always looking, humahanga sa iba. Hangaan mo naman yung sarili mo. Amen. Dahil tinawag ka ni Lord. Amen. Ngayon, lagi ka sinasidetrack mo yung sarili mo kasi hindi ako ganon. Pero kung minsan may sumpong ka, okay ganon, okay magaling. Depende sa sumpong. I'm talking of the truth. Totoo naman kasi ganon yung tao Kaya I want you to be straight Kaya kung minsan I preach, I'm very frank Kasi kung minsan hindi natin makilala yung sarili natin Pero tinawag ka ng Panginoon, kusong saan ka tinawag, pagbutihin mo. Amen. Andiyan ba si Ara? Where's Ara? Okay, yung kanyang asawa ay mabuti magluto, na tinawag siya sa pagluluto, at buti dito ulit sa Pilipinas para ipagluto tayo. Amen. Gusto niyo ba yan? Amen. Yung kanyang asawa ni Ara? Amen. Okay. Yun nga po ang mag-ingat po tayo, tinawag kayo ng Panginoon, maging absentist. Alanganin yung pagkapaniwala mo sa pagkatawag sa iyo. The time is very fast.
Tingnan nyo, linggo na naman. Di ba, nung isang araw, linggo. Pero hindi nagbabago ang haba ng oras. Ano lang, abala lang. Kasi nga, wala namang patay na oras ngayon eh. Buksan mo ang Facebook, buksan mo ang Instagram, buksan mo kung ano gusto mo, makinig ka ng Fred Conopio, Awawang Cowboy. Kaya walang patay na lahat, meron kang pwedeng gawin eh. Pero hindi nagbabago ang 24 hours, the same 24 hours. Amen. Marami lang libangan. Ang problema, baka malibang ka sa walang kwenta. Amen. Huwag kang malilibang sa malilibang. Kasi kailangan maging matalino ka sa buhay dito. Tinawag ka ng Panginoon, hindi ka ganun kakilala, hindi ka ganun kagaling, pero tinawag ka. At ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. At ikaw ay i-reward ng Panginoon. Amen. Ano Let everyone abide in the same calling. Nakakalungkot po iba. Dito na nakatira. Halito na lahat. Nawawala pa. Nakakalungkot yung gano'n. Hindi, never earn and never silang natuto. Ang isang bagay kasi interesado ka. Alam mo na kagad di ba? Halimbawa na may tinatagong pera yung nanay mo. Alam mo kagad siya nakatago kasi interesado kang kunin eh. Yung lalaman ng refrigerator ayaw kasi doon sa anak Hindi ba? Amen? Kaya lang, lack of interest. At hindi niya alam yung kanyang buhay. Kasi interesado kasi sa bagay, alam mo kagad kung saan nakatago. Amen. Pasigit lang sa iyo kung ano yung code number, alam na kagad, isang bilis eh. Kaya niya kagad buksan eh. Kaya ako, pag binubuksan ko sa cellphone ko, tinatalikod ko kay Ellie. Kasi napakabilis nga kumuha. Mabilis yung mata. Dahil hindi niya, okay, let every man abide. Bakit hindi sila nag-abide? Bakit hindi sila nananatili? Why? Tayo kasi ay minsan double-minded. We have marami tayong iniisip na iba. Wala kang matatapos. Kailangan meron kang direksyon. Amen ba? Amen. I press toward the mark of the prize of the high calling, Philippians 3:14. Pakibasa mo, iyo. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. This is very high calling. Kasi pag lumago ka, di ba? Ipagmamalaki mo na ikaw ay lumago sa Panginoon. Ipagmamalaki mo that you are united in Christ. Ipagmamalaki mo na ikaw ay binago ni Lord. Ipagmamalaki mo ang kalipunan ito. Kasi alam mo na this is very anointed and this is very blessed. Amen. Yes. Oo, kasi napakataas ng price of the high calling of God. Amen. We need to practice. We need to focus. We need to do things para ma-enhance. Marating natin dapat marating. Kaya you have that kasi sa okay namang sukan I know everything, ano na yung mga bagay na ito performance rating. May performance rating, kaya lang kasi dinadaya, tinakala sa mukha, tama na performance ko. Nakapikit niya, ginagala ng checker. Kasi nga, hindi naman totoo. Hindi siya totoo. Kaya, be true. Nasa Bible, nasa ano na tayo, nasa gospel na tayo, nasa Kristiyano tayo, maging totoo ka lang. Amen? Amen. Kung aalis ka pa sa patutuhanan, wala mangyari sa iyo. Okay pala pangalan si Lord, amen. Kasi nakita ko si Sister Perry. Lakasan mga palakpak, may sayang tayo. Okay, one more text word. Wherefore, St. Peter 1:10, please. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Kaya pag ginawa natin yun, yung ating pagkatawag, ating sinusugan, yung pagkapili sa atin, actually we are elected
hindi lang tayo tinawag. Maniniwala ako sa election. Meron kami sa Biblia. Nasa iyan pa lang ng tinawag ng Amen. Amen. ano ng Biblia? Kaya kayo yun eh. Tingnan sa dami ng tao sa mundo, kayo na nag-born again dito kayo. Amen. Ang dami ng tao sa mundo. Isipin, since birth, bago kayo ipanganak, ay tinawag na kayo ng Panginoon. May parang, kumbaga, sana parang si Moses, di ba? Amen. Napakabibigatin yung mga binanggit yung yan. Pero, parang gano'n, di ba? Na si Abraham, si Moses, di ba? Si Stephen, di ba? Namatay siya sa ano, yung mga naging namatay sa paglilingkod sa Panginoon, mga tinawag ng Panginoon yan eh. Baliwala sa kanilang kamatayan eh. Si Charlie Kirk, baliwala sa kanya kung siya'y laitin, morahin, binaril pa nga siya eh. Alam niyo yung kwento, pero baliwala sa kanila. Buhay. Kasi this is life. Makilala mo si Kristo, ipahayag mo si Kristo, magkasawa ka, mag-anak ka, mag-ayos ka ng buhay, that's all life. That this is life. Amen. Hindi not yung stuff, hindi yung different stuff, magpapalaki natin. Alam niyo, yun ang katwira ng itong very much modern preacher na ito eh. Ganun lang siya kasimple. Meron siya isang tatangin, napakatalino niya. At sa kanyang edad ay yumaman po siya. At siya ay nakatikit sa presidente ng Amerika. Yan siyang tatangin yung gano'n. Pero tinawag pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, konti na lang po. Pupunta po tayo sa the word. Cold. Tingnan natin yung cold. Okay, merong konting call. Babanggitin ko, Romans 10:13, please. Tapo tayo. Please type the word call. Sumunod lang po kayo, the word call. Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How shall they call? 14. On him in whom they have not believed. And how shall they believe? In him whom they have not heard. And how shall they hear without a preacher? Okay, may kwento. Hindi lang basta, ay, matagal ko ng service eh. Tapos na yan. Ano na, born na rin ako, hindi po eh. Meron siyang tinatakbo. Sabi niya, meron mga tao, hindi ko kailangan ng simbahan, hindi ko kailangan ng pastor, kaya ko na ng sarili ko. Hindi ko yung biblical. Yun po ay personal niyang paniniwala. Ito po yung biblical. Amen. How then shall they call 10:14? Pakibasa mo sa Tagalog. Romans 10 verse 14. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi sila sinasampalataya? At paano sila magsisampalataya sa kanya na hindi nga napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangalan? At tumalagang bagay, not believe, not heard, and without a preacher. Okay, naniniwala ka muna sa una, yun yung starting point ng Panginoon. Amen. You must believe first. Parang ka sundalo. Sumunod ka muna bago ka tumanggi. Amen. Parang sundalo. Sa pananampalataya, believe muna. Patulad natin, tinanggap natin si Jesus Christ na muna, hindi naman natin kilala talaga. Talagang gamble siya. At dahil ikaw ay mayroong nag-guide sa iyo para tanggapin ang ating Panginoon. Napakaraming popular, maraming artista ganun. Inaya ng mga kapwa-artista na born again tuloy sila. Kasi hindi naman sila maniniwala sa hindi artista katulad natin. Naniniwala sila sa artista katulad nila. Inaya ka ako ni Gary Vee eh. Inaya ka ako ni Ami Astri eh. Inaya ka ako ng mga popular mga kilala. Kaya sila ay na-born again, nakakilala sa Panginoon. Amen. Okay. Kaya po meron pong tinatakbo. Paano sila tatawag sa hindi nila pinaniniwalaan? Okay, yung mga prayerlessness, may problema po tayo doon. Kasi ang sabihin, kulang ka sa paniniwala.
Kasi hindi ka nagpe-pray madalas eh. Amen? Amen. Kung hindi ka nagpe-pray madalas, meron kang pagkukulang sa paniniwala. Just believe first. And how shall they believe? Dahil hindi nila natin dinig. Ang kailang madinig po natin dito is the words of God. Amen. Hindi some politics, hindi some economy, hindi kung ano. Isipin po ninyo, sabihin mo 1 hour preaching, 1:20 pag sumobra. And then 1 linggo ka nakikiba ka. Tapos hindi mo nadinig yung buo. Makikibaka ka saan? Sa unseen. Makikibaka ka sa laman mo. Makikibaka sa evil spirits. Makikibaka ka dyan sa mahagigis sa sasakyan yan. Alam niyo ba yung sasakyan ng UB? Sinigasaan yung 8 motorsiklo ba? Tapos 8 yata. Sinigasaan yan. Okay, yung isa. Wala siyang pakialam. Yun yung... Tapos hindi ka nakapakinig ng takwilan ni Jesus. Walang malaman-laman. Talagang meron kang emptiness. You will remain empty. And how shall they hear without a preacher? Ano yung i-preach mo? It is the word of God Amen. that you will preach. And unto the church of God, 1 Corinthians 1:2, which is at Corinth, to them that are sanctified in Jesus Christ, called to be saints, with all that in every place, call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Sa Tagalog, please. 1 Corinthians 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinatawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Amen. Talking of all the saints. Sabihin po natin, all the saints. All the saints. Ang nakakabis na natin, kung hindi na ng saints. Sa Biblia, halos lahat ng tumanggap kay Kristo ay tinatawag na saints. Amen. Merong wrong definition ang mundo about the saints. Kung tinanggap mo si Jesus Christ, ng totohan, you are saints. Amen. By faith. You are saints by faith. We are sanctified by Jesus Christ. Okay. He is our righteousness at yung pagpapakabanal ay araw-araw na ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi siya yung ating righteousness. Amen. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo hindi. Gagawa tayo ng paraan lumakad kung hindi matulin sa kabanalan, dahan-dahan sa kabanalan. Amen. Kaya hindi po madali lumakad sa kabanalan sapagkat nakakahawa ang sistema ng mundo. Ang gusto ng mundo, kung ano ang masarap, kung ano ang madali, kung saan sisikat, kung saan ka makikilala, kung saan ka yayaman, ilang mundo. Amen. Madali ba? Hindi. To be sanctified? No. Madali maging righteous because of Christ. Yung sanctification, may kagagawa. Amen. But you are called. Ay, ayoko na. Maraming maayaw eh. Maraming ayaw na. Bakit umayaw? Baka hindi nakilala si Lord. I'm not giving them the assurance that they are saved. They will go to hell. Pag hindi nila kinilala si Lord Jesus. I'm telling this to the whole world, pag hindi mo tinanggap si Jesus Christ, you are going to hell. Hell is a literal place. Kailan ko pa ito sasabihin kung wala nang pagkakataon? You, my friend, mga kakilala, mga nakasama sa mundong ito, pag nireject mo si Jesus Christ, you'll be rejected in heaven. Amen. I'm telling you this. Kaya huwag niyo nang kaingitan yung mga corrupt. Huwag niyo nang kaingitan yung mayayabang na nire-reject si Jesus Christ. Huwag niyo nang kaingitan yung mga sikat na tinatanggihan ang paghahari ng Panginoon. They will all go to hell pag nireject nila si Kristo Jesus. Itong lugar natin, hindi siya kalakihan, hindi siya napakaganda.
pero dadaling ka nito sa langit. Amen. Praise Pag God. nakilala mo ang Panginoong Jesus. Praise you, Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Okay, lockdown po natin. Punta tayo sa the word cold. Ulang gano'ng karami? 596 times. I-plus mo yung call, i-plus mo yung calling, mahigit 600. Okay, tapos binabaliwala natin ang salitang calling. Cold. Lagi natin tinatanggihan ang hamon sa pamumuhay kay Kristo Jesus. Parang ayaw na natin. Pero paano gagawin natin dito? More than 500-600 times the word calling, cold. Bakit hindi natin marating ang malalim na kabanalan at katwiran? Why? Kasi we are always rejecting the calling of God. Meron lagi tayong sarili natin. Kailangan maalis yung sarili. Kailangan mabuhay yung salita ng Panginoon sa atin. Kaya, there is the price of the high calling. Merong rewards sa ganitong bagay. Amen. Alam niyo po bang you are my rewards? Itong church nito ay my rewards sa ating pagsusumikap na bilig sa Panginoon. I am very, very much younger. 27 years old. Nagpipreach ako ako. I have few verses in my mind. We went to different places sa mga birthday, sa patay, Yes. sa kahit saan sulok na kami itawagin at my age of 27. Sino 27 dito? Sino yung naglalaro sa ganang edad? Tumayo nga. Tayo nga. Sino 20? Charot, tumayo ka. Sino may age 27 dyan? Sino? Meron ba? 25, 24, 28? Sino 20 dyan? Wala. Dali ka lang taon na. 24. Tayo nga ihat. 24 sila ni Steve. Steve, halika dito. Where is Steve? Steve, halika. Halika dito. Para kayo dalawa rito. Punta kayo dito sa harapan. Dali na. Dali lang. Dali punta kayo. Halika. And face the crowd. Sige, face the crowd. Hindi ko kayo nakasala, no? Wala pa kayo lisensya. Wala pa kayo lisensya. As young as them, I praise the Lord of God. Kaya I am now 71. Yes. Thank you very much sa inyong dalawa. Amen. Hindi mag-aaway, ha? I know what I'm saying. I know what I am preaching. Mahirap pa. Nagtatrabaho ako. As government employee. Asa labanan. Paano mo sasabihin ko yung banal? You're working in the government. Hindi ko na sasabihin ko ano agency para walang issue. Pero labanan po yan. Ano, preacher, tinanyan ka? Yes. Labanan sa pananampalataya po yan. At dumating na ako po ay nag-retire na. Ako po ay pinalaya na ng Panginoon. Amen. Okay. Takbo po tayo sandali. Ano po? Okay, kapis nababay kayo sa akin. Romans 8:20, dito ay magko-conclude. Saya pipiliin ko po ito. Maraming po ito. Around 30 verses, pero pili lang yung mga 3-4. Romans 8:20, please. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Alam ito ni Sister Poreng. Kilala ni Sister Poreng. Ano yung ali ni Pastor Dennis. Baka naman patalo pa kayo doon. Sabay-sabay po tayo. Romans 8:28, sabay-sabay po tayo. Sige, para maalala nyo. And we know, sunod. And we know that all things work together for good to them who are called according to His purpose. Ulit. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according
according to His purpose. Okay, halimbawa na, naglalaki ka sa Manila. Nahulog ka sa Imbornal. Ang natira na lang sa iyo, ang nakikita sa iyo, buhok. Tapos sasabihin, and we know all things work together for good. Halimbawa na, nasa gasa ka ng tisot. Tapos buhay ka pa. Nasasabihin mo, and all things work together for good to them that love God. Amen. Ginagamit nila ito sa matitinding mga pangyayari sa kanilang buhay. Opo. Iniwan ng asawa, and we know that all things work together for good to them that love God. Naubusan ng pera, and we know that all things work together for good. And nag-away yung mag-ina, and all things work together for good to them that love God. Amen. Napakaraming application to. Yes. Tapos hindi nyo alam. May purpose ang Diyos kung bakit ka may problema. May purpose ang Diyos kung bakit hindi ka sumikat-sikat. May purpose ang Diyos kung bakit ka hindi yumayaman. And all things work together for good to them that love God. Kasi kung mayaman ka, wala ka sa iyong IC ngayon. Yes. Amen? Kasi nakaasa ka sa kayamanan mo eh. Amen. Yes. Amen. Baka makalimutan yung ibang mag-asawa. Hallelujah. Mayroon pang walang asawa, walang kaaway. Is that the way? Pagka nag-asawa ko ulit, pipili mo si Ninoy. Huwag ka na sumagot. Marami nakikinig. Amen. The word called ay napakarami. Hindi lang ako, ay tanggapin mo na kasi ganyan na binigay ni Lord eh. Ano pa ugali? Susumario, si pa ugali. Di ba nasasabihin din, all things work together for good. Yeah. To them that love God. Di ba? Amen. Di ba, meron ka anak. Ang gusto mo ng anak, magpalitan kayo ng pangalan. Ang gusto ng apo, ikaw ang sumunod. Yes. At sasabihin mo, and all things work together for good. Di ba? Palibasa. Palibasa kaya. Yan, ganun. And all things work together for good. Ang problema, yung problema rito, nila alam yung verse. 66 books, isa lang dalawang verse. Dalawa? Tatlo? Ang sabi, faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen. Study to show yourself approved unto God. 2 Timothy 2:15. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the words of truth. 3 John 2, I wish above all things that Lord begins to prosper, be in good. Kahapon anniversary ng church si Brother Eddie, at si Brother Eddie ay yumaman dahil sa expository sermon. Yung textual sermon. Sinabi ng Panginoon, sinabi ni Lord, sinabi ni Lord, sinabi ni Lord. Kaya lang, ampaw yan. Lagi lang alam mo. Kaya ikutin ka sa sarili ng student. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Amen. Sino ang bilyonaryo? Sino ang bilyonaryo? Anong basis ng kanilang turo? Hindi ko sinasabi itong church na ito ang church nila. So, ang dami ng pinuntahan ko. Don't be deceived. Marami, maganda, mayaman, sikat, kilala. Mag-interview kayo ng isang member nila. Bisitahin mo, sabi nga nito, for one day, you will know their extreme. For one day, you will know their priorities. For one day, you will determine, di ba, kung anong mga bagay na meron sila. Kaya po, hindi ko ako nagbibiro sa aking pagtuturo dito. At ayaw ko po tayong mabawasan. Pero kailangan ituro ito eh. Amen. Kasi hindi lahat po nakakaintindi. Kasi hindi bali tayo lang itong ganitong bilang.
Naintindihan lang po natin. Makukorap lang po tayo. Kasi kung minsan, ang salita ng Diyos, ginagamit nila for corruption. At napakadali naman sabi ni Lord eh. Sabi ni Lord. Kaya study to show yourself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Amen. Meron po akong nakausap, asawa po ng napakasikat na preacher, napakasikat na pastor. Tinanong po ako. Ang sinagot ko po siya ng Timothy 2:15. Ano ka ibig sabihin? Binalikan ako. Ano ka ibig sabihin niya? Sinisip ko, talata ng Diyos, question mo. Hindi ko lang kung mabanggit kung sino yun. Wala na po siya sa mundo. Kaya talaga hindi ka pupupumahin ng mundong ito, hindi ka talaga palalagawin. Pipigilan ka nila sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ikokorang ka nila. Bakit ka mayaman ka ba para magtayo ng church? Ito naman yung lugar natin. Nakatago tayo sa liblib na po. Laban po ito. Iwan mo lang yung karir, iwan mo lahat sa buhay mo, iwan mo ambisyon mo para magtayo ng isang iglesia na ang kalaban mo yung mga demonyo, ang kalaban mo yung mga tanglig na malakad sa flesh. Laban po ito. Kasi masarap na ikaw ay nasa katotohanan ng Panginoon. Amen. Walang kasinsa. Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Tatawagin tayo minsan ng Panginoon dahil sa kamatayan. Haharap ka sa Kanya. Nagturo ka ba ng katotohanan? Tinuwid mo ba yung baluktot? Amen. Kaya napakasarap matulog, masarap gumising. Kasi alam mong tama yung nasa Panginoon ka. You know the price of the high calling of God. Masaya na po ako na mayroong keso pag umaga. Kaya lang po, minsan lang sa isang buwan yata yung keso. Hindi ko pero lang, pero naman sa akin madala si keso. Lagi naman may dala yan. Yeah, that's how simple my life is. Kaya huwag niyo ako pagbibintangan. Meron pong isang kwento, makinig ka pare. Meron pong nagkakabili ng lupa sa isang inhinyero. Alam niyo po, ang mayaman ngayon, mga engineer eh. Wala ko si pare. Tanong mo naman ng nagkakabili doon sa kasama niya. Tinocontrol ba ni Bishop Ross yung ano yan? Ba't hindi pa natutuloy? Ako pinagbintangan na binalikan. Sabi ko, anong pakialam ko sa inyo? Sumasama pa ako sa pagpili ng lupang bibilihin. Amen. Tapos nasabi ng financier, nag-withdraw nga ako, hindi ko lang alam ka kung saan napunta. Sana sa akin napunta. Ganun po, ganun talaga kung kailangan maging malalim ka sa Panginoon, di ba, Brother Alice, tatawa ka na lang sa problema. Amen. Sabi ni, kumanta na, patay na. Tawanan mo yung problema. Baka hindi masyado natawanan yung problema. Okay, in every song, may kwento. Di ko rin tigilan, pero ang gaganda po ng talatang ito, budang dami. Ayan po. Ang kanyang itim na yan, dami yan. Kukwentuhan ko na lang po kayo sa pagkat 12:30 na. Masarap yung kakainin natin. Amen. Gusto ko lang pakikusin mabitukan ninyo. Okay. Sige, kwento na lang po tayo. May conclusion. Kaya, ang gusto ko sana matagal tayo nagkakikip ng minute kasi kulang na kulang yung oras ko. About the word call, napakaganda po ng topic na ito. Siguro susundan ko na lang next week. Magkukwentuhan na lang po tayo. Gusto niyo kwentuhan ko kayo? Amen. Kaya hinahanap ko lang po. Ang kwento po nito ay yung kumanta nung, sabi ng misis ko, paano kayo magkakapatid ng kinakanta? Kasi kako ang timbre ng boses namin. Hindi Tom Jones. Yes. No? Kasi yung timbre ng boses namin, kasi pipigay mo na, kung ang timbre ng boses mo, Silvio La Torre, igayat mo naman yung sarili mo sa tama. Sa tama.
yung gift na meron ka, ito kaya ni Charlie, donation, gigant dating. Di ba? Ganun yung mga Basil Valdez. Doon yung focus, yung gifting mo, yung anointing mo sa pagkanta, doon ka mag-flow kasi andun yung timbre. Andun yung timbre ng boses mo. Amen. Gamitin natin ang wisdom. Tingnan niyo po, hindi inabot po namin ang computer age. Hindi ka naman alam na sisikat tayo. At gugwa po tayo. Amen? Tingnan mo naman ang buhok na lang. Nakamaumpat, di ba? Nung ang bata, ayaw ko susutin ng mga nandaling ko kasi nakakakuha daw ako girlfriend. Ay, nakamaw ka na naman, ha? Kailangan suot mo, may buod. Kaya, tingnan po natin itong napakahalagang kwentong ito. Yan yung Brother Alex, sasampulan mo ako ng kanta ni Cliff Richard. Ano mo, constantly. Sige nga, mapraso lang, kahit na wala nga ng All day I'm walking on a hill. All day I'm walking in the dream. I think about you constantly. Ang balita. Thank you, Brother Alex. Wow. Paborito niya yun eh. Karoon doon nasa gitara mo. Halika kayo mga bata, mga musician, kalina kayo dito. Yung mga kakilala ko na hindi nag-libot sa Panginoon, wala sila lagi sa camera. Wala silang live stream. Tayo meron. Amen. Ito yung ating prize eh. Ito yung ating reward sa Panginoon. Dati napakamahihain ko pero ako po ay nakakapagturo na ngayon. Hindi lang sa simpleng turo, kundi sa turo ng ating Panginoon. Amen. This is very rewarding yung maglingkod sa Panginoon. Amen ho ba? Amen. Okay, makinig po kayo. This is my conclusion. Ang buhay ay isang mga awit. The minute you gone, I cry. The minute you gone, I hide. Ganun po yung tindi ng boses niya. Okay. Alam niyo po ba ang 200 million records sold worldwide? At 84, 85, 86, I believe, siya ay nasa concert tour. Ano siya katanda na, nagko-concert pa. Ang kagandahan niya, nitong pinapakilala ko sa inyo, siya ay na-born again. Ito ang kwento ng buhay niya, ganito po. Namatay ng maaga ang kanyang ama sa sickness. Very young age siya. Tapos nung siya nakilala, sumikat na nagkapera, ganun po siya popular, namatay yung kanyang, nagkasakit yung kanyang ina, nagkaroon ng Alzheimer. Sabihin, yung kanyang kasikatan, yung kanyang tinatangkilik, ay hindi na alam ng nanay niya. Sapagkat hindi na siya nakakakilala. Bata pa rin yung nanay niya na magka-Alzheimer. Kaya mga lolo, ay ingatan niyo yung mga isip po ninyo. Mahirap na magkaroon ng Alzheimer, ang sakit sa isip. Pero bakit kakilala may sakit sa isip, Brother Alex? Meron po. Narito ba sa loob natin ngayon? Wala po. Okay. Makinig kayo. A career that built in sacrifice. Okay, magaganda po sa time ninyo. Magagaling tayo. Teka muna. May sakripisyo ba kayong ginagawa? Nagpapaturo ba kayo? Hindi. Ay, ito ang hirap kasi. Puro galing. Ayaw magpaturo. Handa naman po tayo tumawag ng tuturo eh. Lalo na sa vocal. Kaya lang, baka masayang yung pag-invite natin kasi sarado.
that is your calling. That is your gift. Kailangan merong sacrifice. Alam niyo po si Ginoong, yun ba yung kumanta ng My Way? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Kaya kinanta niya yung My Way. Pagod na. Pakicompose mga agad na isang kanta na parang pagpapaalam sa music world. At kung ikaw ay naging kapitbahay niya, di umaga madidinig mo siyang kumakanta, nagpa-practice. Kaya lang kung kayo magpa-practice ng Sabado ng hapon, pero Lunes hanggang hindi kayo nagpa-practice, ano naman? I'm telling this to dancers, to singers, to musicians, to everyone who compose the church. Naintindihan niyo ba? Amen. Hindi kailangan isa lang ang magaling. Dapat lahat magaling. Amen. Pero kailangan ng practice at pagsunod at pakikinig. Kaya this man, Ginoong Cliff Richard, narits ito. A career that built in sacrifice. Okay, makinig. The fame is so intoxicating. Nakakalasing. Sobrang kasikatan. Dahil sa kanyang kasikatan, kagalingan, yung kanyang schedule parang treadmill that never slow down. Hindi siya umihinto. Nagka-girlfriend nga niya, ang ganda ng girlfriend niya si Olivia Newton-John. Naging sila at hindi lang siya, nagkaroon din siya ng girlfriend, hindi rin sila nagkatuluyan because of his gifting. Kasi pag siya ay nagpakasal, baka daw mapabayaan niya yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya dahil yung kanyang very high calling, gifting sa pag-awit ay magkakaproblema sa scheduling. Kasi para siyang treadmill eh. At saka sabi noon, yung tour buses, lagi nakasakay sa tour buses, nasa recording studio, nasa film sets, may pelikula siya, may mga guesting siguro sa mga birthday, sa mga kung ano-ano. In the middle of all this success, sa gitna ng kanyang kasikatan, makinig po kayo, this is for you. Baka sa inyo ito, na meron kayong gifting na hindi nyo napapansin, na napapabayaan ninyo. Ang kainaman dito, na-born again siya, meron siyang bold book in 1964. Ganun siya, kalisabay siya sa Beatles eh. 1964, he became a born again Christian at the age 24 years. Parang kami. Amen. Ganong edad na born again po siya, he began to question his lyrics. Kasi ang kanta niya ng araw ay very much pang pamilya, pang lovers. Ganun po yung mga tema ng kanyang mga inaawit. Kaya nung born again siya, kasalukuyan pumapasok ang rock. Dahil sa Beatles, sa Monkees, at different bands, siya ay nag-slow down. Sabi nito, refuse to perform certain songs. Yan namimili na rin. Hindi ba tayo namimili na rin ang kanta rito? Pero hinahayaan lang natin yung mga love songs na napapakinggan. And also, and even gave serious thought of leading the music world altogether to become a teacher or missionary. Nahamon po siya, nung born again, natinag yung kanyang belief. Gusto niya maging missionary or teacher. Kasi bago sa larangan ng pananampalataya. Pero dahil matindi nga yung pagkatawag sa kanya, a lot of people in the business thought he was finished, but he wasn't. Akala naman, nung maborn again siya, namili siya ng kanta, tapos na siya. Tapos na yung career niya. Hindi na siya magkapatuloy sa kasikatan. At instead, he found a way to keep going. He softened his sound, his music matured,
And while he lost some fans, he gained a deepened sense of purpose. The hits keep coming. 250 million record sold worldwide. The gifting, the talent, and the pagiging popular is so intoxicating. Nalasing po siya. Hindi niya mai-give up yung kanyang galing. Talagang magaling. Hinakalimutan niya mag-asawa. Sa kanang yaman hanggang sa ngayon. Walang asawa, di siyempre, wala namang anak, wala namang pinakitang inampon. Puti pa si Brother Alvin, may magmamana, si Yuko. Siya, walang magmamana. Ganun siya kayaman, ganun siya ka-popular. Kasi pinagbuti niya sa kanyang larangan. Yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon, pinagbuti niya na sakripisyo lang ang kanyang love life. Amen. Naintindihan po ba niya? How important is the calling of God and the gifting of God? Amen. Sana, hindi ko siya. Ito ba isang kanyang kanta? May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May it be that long-awaited golden day today. May your trouble be a small one, and your blessings 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. Dapat ako singer kaya lang naging preacher. Ang kinabayaan ko na sa misis ko ang pagiging singer. Ang sabihin, develop the gift, embrace the gift. Diba? Supply the needs of your gift. Ang pinakilala kong tao sa inyo ngayon, binigyan ng mahabang buhay ng Panginoon. Amen. Na born again. Kumanta ng religious songs, so many religious songs. Hanggang sa ngayon lumalaman. Dancer. Nasaan si Edrelyn? Hello Edrelyn, you are our dancers. Influence them. Amen ho ba? Amen. Kaya po, huwag masayang yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Yes. Kung talagang muse ka ng UIC, edi muse. Di ba, sister niya, pwede ka ba maging isang UIC? Amen. Nahilahin ko hindi ko mapapatayo para hindi kasi namumblema pa yan kay Charlie. Hindi ko lang kay Charlie sa kabuhayan. Pero still beautiful, still pretty, still fighting, still in the church. In the Amen. Praise God. Palakpakan natin sa and so many of you, kayo lahat tinawag ng Panginoon, just find first your calling and then pagbutihin, no? Huwag yung labi. Bakit nga lang dumating, pastor? Nadami ng trabaho nadami ng ginagawa. Alam niyo kung anong work, sabi ng Biblia? What must I do that I might work the works of God? It is the work of God. Amen. Si Jesus po ang trabaho. Amen. Amen. Kaya Yes. huwag po nilabing ang ibibigay natin sa Panginoon. Amen. Okay, minsan po magpa-practice kami ng banda. Maawit po tayo ng mga love songs. May ibang kumonta rito na matay na. Kumakanta po ako ng My Way kasi isa kong kaibigan, pag na lang po.
Ay, nagkasakit pala siya. Hindi ko alam na meron siya dito na ang tawag dito na umihi sa tubo. Meron siya sa tubo. Eh, mayaman, kidney. gwapo, magaling, anak ng principal. Nagkasakit po siya. Tapos tsaka namatay yung kanyang asawang bigla. Ano ka naging sakit? Bigla namatay. Paano yung si Sister Lolo yung sakit? Sister Lolo, ano tawag sa naging sakit mo? Yun. Bigla namatay, nurse pa naman siya. Ala, nahilo siya na nagkaroon ng problema. Kaya ang kanyang solusyon, nakinig ng music. At tapos ang kinakain, puro love song, walang gospel song kasi nga hindi naman siya na-born again na katulad natin puro love song. And then, kumanta ka ng My Way. Doon tayo na yung mga pastor sabi ko, nag-illustrate lang naman ako. Nag-aalala ko ng gano'n. Sabi ko, you are very extreme. Paano mo sinasabi mahal mo asawa mo? Paano mo inawitan si Lisa? Sinasabi mo ba kay Lisa mahal mo siya? Ako, maganda pala lalo ng dalaga na mahaba mo. Si Lisa? Yes. Parang hindi si Sister Lisa, parang si Precious. Maganda pa rin si Sister Lisa. If you have the gift of beautiful face, beautiful body, beautiful voices, diba? Ay develop po ninyo, bigay niyo sa Panginoon. Huwag yung labi, huwag yung labi. Hindi wala nakikalakas-lakas sa kanyang bigay sa Panginoon. Hallelujah. Isa pa, later kayo siya. Hindi ata kayo siya. Alanganin yan, alanganin. Hindi ko alam ang words. Anyway, tumayo po tayong lahat. Tayo may aawit. May sinabi ba ang Panginoon sa inyo? Do you hear? Have you heard the words of God? Magkapaturo na po tayo ngayon para si Brother Alex, gano'n siya kasimple. Brother Alex, pag-exhort ka. Brother Alex, kumanta ka. Wala pag-gatol-gatol yun. Di ba, Brother Alex? Madali siyang sumunod. Kaya, sabi ko, kung wala na si Brother si Brother Bert, wala pa si Brother Alex, malungkot ang pamumuhay. Kasi si Brother Bert ay napakalayo pinuntahan, nagbakasyon siya ng 3 days. Napakalayo po siya nagbakasyon na resort dyan sa Garden Village. Meron pala dyan. Wala siya nagpaalam na hindi siya makakarating. Sabi ko, si Brother Alex wala pa rito. Paano na tayo? Kaya hindi lang ngayon nagpunta si Brother Alex, kahapon nandito na yun. Kahapon kasi nagpaturo kay Ron. Sabi ko, hindi ka pala nagsabi na pupunta ka. Liga naman kilala ka naman si Brother. Pag meron yan dalahin, may dalahin po yan Bukod sa dala niya. Pwede sa dalahin. Siya sa magasin na naging leader. Sabi ka naman. Bishop, magulo sa bahay. Kaya magasin nagpunta. Sabi ko talagang gano'n. Kaya Romans 8:28. Sige, kaya natin ikaw. Ano yan? Okay, 1, 2, 3, begin. All things work together for good for them that love God. Alam ko sa din niyo, Brother Alex, Romans 8:28. All things work together for good. Kaya tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Thank God for the time always extended, Panginoon. Because this is our life, Panginoon. We need to know the Word to go deeper, Panginoon. Ayaw namin na kami ay hindi tinutulak para sumamba, kundi kami na hinahamon na sumamba sapagkat nakikilala ka namin, O Diyos, na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Lahat mo ng nakikinig pa na give them the break to know you, to be saved, to be prosperous, and to be healthy, Panginoon. Pagalingin mo ang lahat may karamdaman na meron ang mga taong nakikinig na nanonood natin ito. Lord, inutosan namin ang kaaway to we cast out Satan, the old dragon, the old serpent, to lead us in Jesus' name. Iwanan kami ng kahirapan, kaguluhan,
misunderstanding, negative thoughts. Iwanan kami those emotions na hindi nakakatulong. Jesus' name. Inutosan namin lumayas in Jesus' name. And all form of ignorance. Lumayas kayo sa aming kalagitnaan. Jesus. I let the wisdom of the Lord and the knowledge of God be upon us in Jesus' name. Lord, according to your words, 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, being good health even as our soul prospereth. Magganap nawa po sa amin ito. And Lord, the last but not the least, we pray for JJIL anniversary pa nung kahapon. Pagpalain mo ang ito. Yes. Kaya ang Panginoon, patuloy nilang itanghal si Jesus Christ. Amen. At lakaran ng kabangalan na itinuturo ng banal na kasulatan. Amen. Congratulations sa lahat mga tiga JIL. Hayang mo, Diyos, na patuloy sila magpatuloy sisirin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ka magpakailanman sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam may magsabi ng Amen. Amen. Alam naman namin si Jesus. You may be seated. God bless you.